Kumusta kayo? Kahit kailan ba ay naisipan mong magpunta sa bansang Japan? Oo, alam ko. Ako din, naisip ko na yan. Pero, hindi lahat ng tao dito sa mundo ay mayroong kakayahan upang gawin ito. At isa na ako doon. Ang bansang Japan ay napakaraming natatanging kultura. At isa din ang Japan sa may mga pinakamababang bilang ng krimen sa mundo. Ayos ba? Kung sa edukasyon naman, ang Japan ay napaka-successful. Alam mo ba na nasa 99% ng mga tao sa Japan ay marunong bumasa at sumulat? Kahit pa noong Edo period ay nasa 70% ang bilang ng mga bata na nag-aaral. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maunlad ang bansang Japan. Mayroon mang pagkakatulad ang edukasyon ng Japan sa ibang western countries, gaya ng uniform, grades at exam, ay mayroon pa ding mga kakaibang bagay na naiiba sa kanilang sistema. Hi, it's Kuma Senpai. Ako ang host nyo ngayon. At ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa Japanese schools. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin nyo munang mag-subscribe sa aking YouTube channel, i-like ang video na ito, at panoorin ang video hanggang sa huli. Dahil sa huli ng video, may sasabihin ako sa inyo na isang bagay tungkol sa Japan na siguradong ikakagulat ninyo. Okay, simulan na natin. Sa paaralan ay nadidisiplina ang mga bata bilang isang estudyante, elementary man o high school. Ang mga taga-disiplina, syempre, ay ang mga guro at maraming paraan ang pagdidisiplina sa mga estudyante. Ngunit alam mo ba na sa Japan ay hindi pinapalabas ng mga guro ang mga estudyante bilang isang paraan ng pagdidisiplina? Ayon ito sa Article 26 of the Japanese Constitution na lahat ng tao ay may karapatan sa patas na edukasyon. Kaya hindi pinapalabas ng mga guro ang kanilang estudyante bilang paraan ng pagdidisiplina. Ikaw, naranasan mo na bang mapalabas ng iyong guro? Kung oo, comment mo sa baba. Number 2, ang mga estudyante ay kumakain ng pare-parehong pagkain para sa kanilang lunch break. Isa ito sa napakagandang gawi ng mga estudyante sa public schools sa Japan. Ang mga estudyante ay sinasanay upang kumain ng parehong pagkain at kailangang ubusin ito sa oras na nakalaan para sa kanilang break. Ito ang tinatawag nilang bento, ang kanilang pagkain para sa lunch. Karaniwang laman nito ay kanin, gulay, isda, seaweed o minsan ay manok at hindi naglalaman ng hindi masustansyang pagkain. Number 3, ang mga paaralan ay walang janitor at janitress. Sa Japan, ang mga estudyante ay siyang naglilinis mismo sa buong paaralan, kahit sa CR. Pero syempre, kasali na din ang ibang mga school staffs sa paglilinis. Kabilang dito ang mga guro at kahit na din ang principal at vice principal nila. Nakakagulat ito, no? Kasi dito sa atin sa Pilipinas, alam natin na tayo lamang ang pinaglilinis, ang mga estudyante. Isipin mo sa Japan, pinaglilinis ang mga principal, vice principal at mga guro. Ang kanilang gawaing ito ay hindi lamang para sila'y matutong maglinis para sa kanilang mga sarili, kundi para maging isang responsableng mamamayan sa kanilang komunidad. Ano sa tingin mo? I-comment mo sa baba ang inyong mga opinyon. Dapat rin bang i-promote ang ganitong klaseng pamamaraan dito sa Pilipinas? Dahil sa tingin ko, ito ay isang napakagandang paraan ng mga Japanese. Number 4, ang mga estudyante ay nananatiling mga mag-aaral kahit sa summer vacation. Ang sarap siguro sa pakiramdam na pagkatapos ng lahat ng paghihirap at mga pagsubok sa paaralan ay makakapagbakasyon ka na, di ba? Pero sa Japan, kahit na bakasyon ay nagtatrabaho pa rin ang mga guro. Maliban na rin, syempre, sa mga national holidays. Kahit na ang mga estudyante, lalo na ang mga junior high school,
ay may responsibilidad sa paaralan para sa kanilang mga school clubs, training, activities at iba pa. Sa bakasyon o sa vacation period ay binibigyan din sila ng napakaraming homework. So isipin mo yon, hindi ka na nga nakapagpahinga, marami ka pang homework, may school club trainings, activities, na wala kang magandang bakasyon. So moving on sa number 5, sleeping duty sa loob ng classroom. Isipin mo, ang mga estudyante sa Japan ay tambak ng homework, walang pahinga, pagod sa school club, sports at iba pang activities. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit mayroong sleeping beauty sa loob ng classroom. Ang pag-aaral sa Japan ay nangangailangan ng matinding pagpupursige at dedikasyon. Though hindi ako nakapunta sa Japan para alam ko, pero siguro naisip nyo naman ang mga sakripisyo ng mga estudyante rito. Dahil sa kanilang sobrang kapaguran, hindi na maiiwasan ang unti-unting pagpikit ng mga mata at matulog sa klase. At magugulat ka na lang dahil ang mga guro sa loob ng classroom ay hinahayaan ang mga ganitong pangyayari. At sa halip na magalit ay may simpatya at naaawa pa ang mga guro para sa kanilang mga estudyante dahil alam nila kung gaano sila nagpupursige at ginagawa ang kanilang mga makakaya para gawin ang mga activities nila. Ngunit syempre natural lang sa isang guro na tawagin ng atensyon ng isang estudyante. Isipin mo, kung ikaw ay natutulog at nakita ka ng iyong guro, di ba tatawagin ng atensyon mo? Bihira lang makakita ng guro na ganito, na hinahayaan ang isang estudyante na matulog sa klase. So, sa Japan lang natin to makikita. Sana ganito rin sa atin, no? Pero kahit ikaw, naranasan mo na ba na tawagin ng atensyon ng iyong guro at nasigawan ka na habang ikaw ay babalakin sanang matulog? So, ano sa tingin mo? Ano ang masasabi mo tungkol sa pamamaraan ng Japanese school? Moving on sa number 6. Ang Japanese school ay hindi kasing high-tech ng iniisip mo. O aminin na natin na ang Japan ay advanced sa teknolohiya at napaka-progressive nila sa siyensya at teknolohiya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay high-tech sila gaya ng iniisip mo. Ang papel, lapis at ballpen ay recommended pa rin para sa mga Hapones. Kahit na unti-unting pinapalitan ito ng mga electronic na device at material para sa mas madaling edukasyon. Ngunit hindi lahat ng paaralan ay may electronic devices. Ang mga paaralan na halimbawa nito ay gumagamit ng CD players, lumang printer models at iba pa. Pati nga ang kanilang ventilasyon ay electric fan lamang, hindi gaya ng iba na naka-aircon. Ang pagtuturo ay gumagamit pa rin ng mga textbooks, ngunit gaya nga ng nasabi kanina, unti-unting pinapalitan ito ng mga electronic device at iba pang mga gadget. So, ang mga old schools ay binibigyan din ng renovasyon. At yan na nga, dyan na nga nagtatapos ang ating topic ngayon. Pero bago natin bakasan ang video na ito, ay sasabihin ko na sa inyo ang isang bagay na ito tungkol sa Japan na siguradong ikakagulat ninyo. So handa na ba kayong malaman kung ano ito? Well, i-like nyo muna ang video na ito. Kailangan kong maging open-minded kayo. Alam mo ba na may naiibang tradisyonal na pagdiriwang ang Japan at ito ay ang Festival of the Steel Phallus o Penis Festival na ginaganap taon-taon sa kanilang Kanayama Shrine sa Japan. Well, huwag kang mawirduhan dito ha, dahil ito ay isang traditional na Japanese culture. Yan ang ating pag-uusapan sa susunod na video, kaya tutok lang kayo at mag-subscribe. Huwag kayong magpapahuli sa mga susunod na uploads ko, kaya siguraduhin nyong i-hit ang bell icon para maabangan nyo. Siguraduhin nyong abangan nyo ang susunod na video na ito ha. Thanks for watching again.